Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program, matid po siya na ng World Radio International through Sparrow Road, Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Ito pong programang ito ay marinig nyo every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning dito po sa Barangay LS 92.7 FM from GMA Radio, Baguio City. And of course, ang inyong pong lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Sa mga taga Baguio po, gusto nating batiin ang ating mga radio listeners sa Baguio City. And of course, si Tugon Benguet, meron din sa mga kapatiran sa Abra, sa Pangasinan, La Union, hanggang po sa actually sa Bulinaw. And of course, in every other place na dumarating po ang signal ng GMA Radio, DWRA, Barangay LS, Barangay 92.7 FM every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. And of course, sa YouTube po, ina-advance natin ito ng 2 to 3 days. At of course, sa YouTube, you could subscribe to my channel, Know Your Bible program. And of course, you could view the YouTube and other videos na maabot po ng almost about 300 videos since 2018. Ang ating po pag-uusapan ay pinamagatan kong The Bible, How It Came Into Being. Ang teksto po natin 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. And this is intended of course for April 26, 2026, last Sunday of the month of April. So ang ating pong paksang pag-uusapan ay ang Biblia, kung paanong dumating sa ating kapanahunan. At kahit noon pa man, ang Santa Biblia, ang teksto po na gagamitin natin ay hango sa ikalawang Timoteo Kapitulo 3, talating 16-17, para po sa ika-26 ng Abril, taong kasalukuyan. Ganito po ang sinasabi sa English version using the New American Bible. Sabi dito, all Scripture is inspired by God and is useful for teaching, for reputation, for correction, and for training in righteousness, so that one belongs to God may be competent, equipped for every good work. 2 Timothy 3:16 to 17, using the New American Bible. Ganito po naman ang sinasabi sa wikang Pilipino sa ikalawang Timoteo Kapitulo 3, talatang 16 hanggang 17. Ang lahat ng kasulatan ay kanasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Yung pong ating mga pagbabasa sa ating teksto, ikalawang Timoteo 3:16 hanggang 17. Dumako na po tayo sa ating introduction. Kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Know Your Bible program, nanyayahan po namin kayo na mag-subscribe para kayo po ay mayroong notification every time we have a new video, at yun po ay nangyayari po bawat linggo, every week, usually every Friday or Saturday. Nandiyan na po sa YouTube channel, and of course sa radio broadcast. Dumarating po yan every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. Barangay LS, Barangay 92.7 FM from Baguio City. Dumako na po tayo sa ating introduction. The Bible is still considered the best seller of all time every year, and it is still unknown to many people. Bagamat ang Biblia po ay pinakamabiling libro bawat taon, kahit sa lugar sa buong mundo, marami pa rin po ang hindi nakakaalam ng tunay na pinanggalingan ng Biblia. Kaya yun po ang ating pag-aaralan sa umagang ito.
At nawa ay makatulong ito sa inyong pagsasaliksik kung ano talaga ang salita ng Diyos, ang Biblia. They say that the Bible is only a creation of man. Mayroon pong nagsabi sa aking babae, ang Biblia gawa lang ng tao yan. Bakit ka maniniwala dyan? Lahat naman ng bagay sa mundo gawa ng tao. Ginagamit namin at pinapaniwalaan. So very illogical yung statement na yan. Biblia gawa ng tao, bakit nyo paniniwalaan? Kung halimbawa, radyo, television, cellphone gawa ng tao, hindi ka na naman maniniwala. So that is a very illogical statement. As such, therefore, sabi niya, ng babaeng ito, and other, of course, the Bible, therefore, is not authoritative. Pag sinabi natin hindi authoritative, inabog sabihin, hindi po siya pwedeng gawing batayan sa larangan ng reliyon at ano pa mang larangan na ginagamit ang salita ng Diyos. At sabi pa ng babaeng yun, at iba pa, hindi raw galing sa Diyos. At kung hindi galing sa Diyos, hindi ka panipaniwala. If the Bible is not authoritative, it is not divine, and therefore it should not be believed. Yun ang contention ng karamihan tungkol sa salita ng Diyos. And of course, that is a very illogical conclusion. That is why, brothers and sisters, we have to explore this morning the historical, the literary, and the theological process of how the Bible came into being. So pag-aaralan po natin kung paano yung kasaysayan, kung paano nasulat, at kung paano napasok sa Biblia yung mga tungkol sa Panginoong Diyos, kung paano nilalang ang sanlibutan at iba pang mga bagay na patungkol sa tinuturo ng siyensya. Now, we will tackle at least 6 parts of the lesson. Medyo mahaba po ito, mga kaibigan at mga kapatid. Sana pagtiyagaan yung pakinggan, and of course, kung hindi nyo mapapakin, mayroon na po pong outline dito sa ating left side ng ating YouTube channel. And those who would like to request, I can send you the outline kung meron po kayong email address. Bigay nyo po yung email address and I'm willing to give it to you free of charge. Number 1 subject to be discussed is, of course, the general information about the Word of God. General information means parang introduction po tungkol sa Biblia. Number 2, how was the Old Testament formed? Paano ginawa ang Hebrew Bible, Old Testament? Sapagkat ang Old Testament po ang ginamit na salita o lingwahe ay ang Hebrew Bible or Hebrew. Salita po ng mga sinaunang mga Israelitas. Sinaunang mga ancestors ng mga Hudyo. Iba po yung Hudyo, iba yung Israelita, at iba po yung Hebrew. Later on po magkakaroon tayo ng discussion or papaliwanag tungkol sa salitang Hebrew, salitang Israelita at salitang Hudyo. Hindi po pare-pareho yan. Number 3 topic, the formation of the New Testament using the Greek language. Kung paano nagawa ang bagong tipan sa pamamagitan ng paggamit mainly of the language of the Greeks. So, lingwahe ng mga Griego. Of course, mayroong other words yan. Mayroong Latin, mayroong Aramaic, and others. Number 4 subject, the canonization process of the Bible between 2nd and 4th century Anno Domini or the Year of the Lord. Pag sinabi natin canonization, ibig pa sabihin, gumawa po sila ng listahan and guidelines how to determine what kind of book is considered inspired at galing sa Diyos. Yun po ibig sabihin ng canonization. The word canon comes from the Latin word canon, which means rule, guideline, kung ano ang dapat paniwalaan na salita ng Diyos. Number 5, transmission and preservation of the Bible. Paano po napalipat ang Biblia sa iba't ibang lingwahe, sa iba't ibang lugar, at kung paano na-preserve ang Biblia na hindi po nahaluan ng mga iba-ibang salita, ng ibang mga maling doktrina. Number 6, and the last part of the lesson, the translation and the accessibility of the Bible. Paano po naisalin ang Biblia mula sa Hebrew, Griego, Latin, napunta sa English,
napunta sa Tagalog at napunta sa Ilocano, pati Pangasinan. At mga iba-iba pong lingwahe dito sa Pilipinas. At meron pa akong kopya ng sinasabi nilang Kankanai Bible. I have a copy of that. Courtesy, of course, of my brother and Christian friend, Brother James Pasin. Actually, pinahiram lang po sa akin, pero sana i-donate niya na sa akin. Now, let's go to our discussion of how the Bible came into being. Number one muna po yung general information about the Word of God. The definition of the word Bible. The word Bible or Biblios came, of course, from Latin, which means books, mga libro. So the Bible is an anthology. It is a library of 66 books. So hindi lang po isang libro. 66 na aklat, 66 na mga aklat na sinulat po ng 40 different authors. So iba yung mga akda po, 40 sila lahat. And they lived at different places and different periods of time. And the approximate time of writing the Bible from the time of Moses up to the time of the Apostle John is about 1,400 to 1,500 years. So yung gap na yan, mga kaibigan at mga kapatid, yung impormasyon pa lang yan, magtataka ka na kung paano iba't ibang authors o may akda at taga iba-ibang lugar at iba-ibang kapanahonan ay naisulat ang isang aklat or sabi mo na lang mga aklat na patungkol sa isang tao lamang. At yung taong na yun ay ang ating Panginoong Jesucristo na mula sa langit bumaba rito sa lupa at naging tagapagligtas natin. So yan pa lang pa mga kaibigan at mga kapatid. It's already incredible, kahanga-hanga, unbelievable na may isa palang librong ganon na galing sa Diyos. Question mark kasi maraming hindi naniniwala na magawa ang librong yan. Now, ano po yung mga lingwaheng ginamit sa pagsusulat ng Biblia? As I was saying kanina, the Old Testament was written in Hebrew. At ang first 5 books, of course, were written by Moses, the Pentateuch. And others, mga propeta, mga shepherd, mga poet, etc. Iba-iba pong klase ng tao. And part of the Bible, the Old Testament, were written by Daniel, and of course, Prophet Daniel and Prophet Ezra were written in Aramaic. Ano po yung Aramaic language? Well, Aramaic language, the old name po of Chaldea or Babylon is Aram. And so the language that you use was similar to the language of the Babylonians or the so-called Old Iraq. The nation of Iraq came from Babylon. And because later on, the New Testament was written in Koine Greek. The word Koine means common. Griego na ginagamit ng ordinaryong tao. So yung Biblia po, mga kaibigan at mga kapatid, ay hindi po sinulat sa isang classical na Griego na ginagamit ni na Homer, mga scholars, mga philosophers ng Greek. Ginamit po nila yung Koine Greek, which actually is being used by the common Greeks. Nang ibig sabihin, ang gusto ng Panginoon, maintindihan ng common tao, maintindihan ng masa. Hindi po gamamit ng mga matitinding salita, mga matataas, nang ibig sabihin mahirap intindihin. So they use the Koine Greek. And the structure of the Bible, of course, as was saying kay Juan kanina, it is divided into two. The Hebrew Bible, or the Old Testament, composed of 39 books. And, of course, the New Testament, which were written in Greek. Now, the theological perspective. Ano po ang pagtingin natin sa Biblia ayon sa salita ng Diyos? Sabi ng karamihan in research, the Bible is to be believed and a product of divine inspiration written by men moved by the Holy Spirit. So, ang Biblia po, mga kaibigan at mga kapatid, ay isang libro o mga aklat na sinulat sa pamamagitan ng banal na Espiritu at gumamit pa siya ng mga tao na pinagalaw, binigyan ng ideya ng banal na Espiritu. The process of writing the Bible was, of course, a combination of oral tradition,
canonization and translation. So paano po nasulat ang Biblia? Oral tradition. Pag sinabi mong oral tradition, yung mga sabi-sabi, of course, wala pang newspaper noon, wala pang radyo. So yung tatay, sabihin sa kanyang anak, ganito nasulat ang Biblia. At sabi ng anak sa kanyang mga magiging anak, ganito nasulat. So that's what you call oral traditions. Pasaling-saling mga salita. Of course, we have also the canonization. Mamaya pag-usapan po natin. Mayroon pong guidelines kung anong uri ng mga libro ang dapat paniwalaan. At ito later on, na isalin sa modern languages from Hebrew na i-translate sa Griego and other languages. Now let's go to the second part of our lesson, the formation of the Old Testament or the Hebrew Bible. As I was saying kanina, oral tradition. Number one, oral tradition. Yung mga pasali-saling salita from the father to the son to the grandchildren, etc. So ito po nangyari about 2,000 years to 1,000 years before Christ. So oral traditions po mga kapatid, this would contain stories, mga kwento, genealogies, yung from the parents to the next generation. May mga batas, laws, poems, hymns passed down verbally among Israelite communities to forge collective identity. So yung oral tradition, pasalin-saling mga sabi dyan. Kung ano yung mga pinanggalingan ng ating mga ninuno, kung minsan gumagamit sila ng poetry, gumagamit sila ng mga awit, at iba pang pamamaraan na isinasalin po sa next generation ng mga Israelites para magkaroon ng tinatawag na collective identity. Now, yung una pong sulat or early writing started about 1,600 BC. Ano pag sabihin ng salitang BC? Before Christ. Si Kristo po ang tinatawag na unang taon or 180 nung pinanganak na si Kristo. Ang tawag nila doon, 1 Anno Domini or in the year of the Lord. But before Christ was born, ang taon po ay binibilang before Christ o bago dumating si Kristo. Kaya meron tayong taon. The early writing of the Bible was done about 1,000 to 600 BC. The writing began in the early monarchy starting with Moses and continuing through the prophets. So yung una pong mga sulat sa Biblia, nagsimula po kay Moses. Isa pong Hebrew na lumaki po sa Egypt at siya po yung unang sumulat ng first 5 books of the Old Testament. At of course, nagtuloy po ito sa pamamagitan ng ibang manunulat and actually it ended with some of the prophets writing the Old Testament. The earliest physical fragments discovered at Kitip Hinnom Scrolls. So meron pong, nung panahon na po, about century 700 years before Christ, ang style po ng pagsusulat ng Biblia noon ay scrolls. Mahaba po na dinugtong-dugtong na mga parang kapanahon na natin parang toilet paper. Pero nung panahon na yun, dinudugtong-dugtong nila ang papel. Kaya ang tawag nila doon scrolls. So ito po ang nangyari 700 years before Christ. Alright. Now, natuloy po itong formation ng Old Testament, the exile and the reduction. Nung sila po ay, ang mga Hudyo, ay dinala po sa isang bansa. They became captives during the time of the Babylonian exile. 70 years po sila sa Babylon, the old name of Iraq. Dahil sa kanilang kasalanan, God punished them and they became exiled. Sila po ay parang naitapon doon for 70 years. And during that time, during the Babylonian exile about 586 to 586 BC or 500 years before Christ, scribes at one of the scribes o tagasulat ng panahon na yon ay si Ezra. Sa pong scribe o writer, actually sabi nila, priest pa nga ito, he collated, edited, and finalized the Torah. Pag sinabi naman ng Torah, iyon po yung Old Testament law. They call the Old Testament law as Torah. Now, the formation of the Hebrew canon, about 100 Anno Domini. So, panahon na po ng ating Panginoon sa Kristo. Paano nila lalaman na ang mga nasulat sa lumang tipan ay dapat tanggapin na galing sa ating Panginoon? Ito yung sinasabi ko kanina, the Hebrew and the New Testament canon.
Pag sinabi natin canon, C-A-N-O-N, ang ibig sabihin yun, guidelines, paano mo ma-determine na yung mga libro na yan ay galing sa ating Panginoon. Gumamit ng mga tao na diniktahan ng banal na Espiritu Santo. Well, number one is the so-called Torah. The first 5 books of Moses, sometimes they call it the Pentateuch, first 5 books, or sometimes they call it Torah, was completed about 5th century BC. So 500 years before Christ, tapos na po yung Torah or yung first 5 books of Moses, yung Pentateuch. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Tapos na ba yun? 500 years before Christ. Yun yung Nevi'im or the prophets completed in the 3rd century BC. So 200 years later, about 300 years before Christ, natapos na po yung mga sinulat ng mga propeta. Of course, tapos na ito. Pero yung nagagather po nila, nagagawang isang buong libro kasi kalat-kalat po ito. Iba-iba yung writer, pinag-iipon pa nila ito. Well, we go to the Ketubim or the writings finalized between 2nd century BC and century Anno Domini, in other words, 400 years. Ito po yung mga sinulat ng mga propeta, the book of Psalms, Proverbs, etc. Ito po. So it took them about 400 years bago po na ipon lahat yan. The major Hebrew text, of course, yung pinaka malalaking teksto na ginamit sa Hebrew, we have the Septuagint version. Ano po itong Septuagint version na nagawa about 250 Anno Domini? Primero po, naisulat sa salitang Hebrew. Inong tumagal ng panahon, dahil yung mga Hudyo nagsipangalat, mga Israelita, nagsipangalat sa iba-ibang lugar sa Europa, hindi na po masyado naintindihan salitang Hebrew. So it was translated by 70 scholars. That is why it's called Septuagint. The word Septuagint is 70. So isinalin po nila sa salitang Griego. This took place about 250 BC before Christ. And the Masoretic text or the standard Hebrew text was later on made about 10th century Anno Domini. So ito pong Septuagint version later on, nagawa po ito about 10th century. In other words, 1,000 years after Christ na yun, nagawa nila itong Masoretic text. Yun po. Now, let's go to the formation of the New Testament or the Greek Bible. Lumapad na po tayo sa third part ng ating lesson. Ito po tungkol sa paggawa ng New Testament Bible na isinulat po sa salitang Griego. Well, of course, sa New Testament, we have the life and the ministry of Christ. So, yung pagkasulat tungkol sa buhay at sa pangangaral ni Kristo ay nagawa po mula 6 BC until 30 Anno Domini. In other words, ito pong panahon nito, si Kristo po ayon sa kasaysayan or history was born about 6 BC. Merong nagsabi 4 BC. So kapanahon po ito ni Herod. So ang estimate nila, Christ was born before, in other words, the year was 6 BC. At siya po ay namatay 30 Anno Domini, or some people say 33. So depende po dyan. Mayroong sabi 4 BC, 33 BC, 6 BC, and 30 Anno Domini. So ito po ay mga kwento, oral stories, parables, and miraculous events. So si Kristo po ay mga nangaral sa pamamagitan ng mga kwento. They call that parables o mga talinhaga. At marami pong naisulat tungkol sa kanyang mga himala na ginawa. Meron din pong ang New Testament composed of apostolic oral traditions. Noong kapanahon na siyempre nangaral si Kristo, wala pong mga nasusulat. After Christ died already, saka po nasulat yung mga sinatawag nating oral tradition, pasalin-saling salita, sapagkat wala pa namang video recorder noon, wala pang tape recorder. So kwento po from one person to another, and that is what we call oral traditions, from 30 to 50 Anno Domini. So, yun po yung kapanahonan ng mga apostle. The apostle preached the life, the death, and the resurrection of Christ, particularly the Apostle Paul. And of course, ang pinakalas na nabuhay na apostol was the Apostle John, where he existed about 100 Anno Domini.
So ang pagkasulat po ng New Testament o Bagong Tipan, nagsimula po sa taong 50 Anno Domini up to about 100 Anno Domini. So yun po yung tinatawag na lifetime ng mga apostoles. And karamihan dito po, sulat ni Apostol Pablo, he wrote about 14 books. The first written parts started 20 years after the death of Jesus Christ, and most of these books were written by the Apostle Paul, the Apostle Matthew, Mark, hindi po Apostle si Mark kundi isang disciple, Luke was a doctor, and of course, John. Now let's go to the canonization process of the Bible. Pag sinabi natin canonization, na nangyari po between 2nd and the 4th century Anno Domini. 200 to 400 years. Bakit 200 to 400 years? Ito po yung panahon na dumarami na yung mga Kristiyano. And during this time, the Roman government, which was the one controlling the whole world during that time, nare-recognize na po nila yung mga Kristiyano. Na yung mga taong ito na naniniwala kay Kristo ay willing to die for their Savior, for their Master, for their Lord, of course, Jesus Christ. So ano po yung mga nagawa ditong libro? The early Christian relied on the Septuagint and began circulating letters. Ano pong ginamit ng mga naunang Kristiyano? They were using the Septuagint version. At sabi ko po kanina, yung Septuagint version is the translation from the original Hebrew na isalin po sa salitang Griego. Sapagkat ang mga Israelite at saka mga Hudyo nagsipangalat sa iba't ibang lugar, hindi na masyado sila magaling magsalita ng Hebrew. So, ang ginagamit po nilang salita, yung Septuagint version is the so-called Greek version of the Old Testament. And of course, during this time, sinimula na pong sinulat ni Apostol Pablo yung mga kanyang sulat sa iba-ibang kongregasyon, yung sulat ni Apostol Matthew, ni Marcos, ni Lucas, pati na rin si Apostol Juan. Alright, criteria for recognizing that the book is original or divine na dapat tanggapin. Number 1, apostolic origin. Ito ba ay sinulat ng isang apostol? O kaya naman, isang malapit na tagasunod o disipulo ng ating Panginoon sa Kristo. Kung hindi po sinulat ng isang apostol o malapit na disipulo ng Panginoon sa Kristo, hindi po matatanggap na yan na inspired o dapat paniwalaan. Number 2, universal acceptance in churches. Pag nabasa po nila halimbawa yung sulat ni Apostol Pablo, at sabi ni Apostol Pablo sa Colosas, itong sulat ko sa inyo, basahin nyo rin sa ibang kongregasyon, at yung nanggaling din niya sulat niya sa Laodicea, basahin nyo rin. In other words, naging what you call in the Catholic terminology, encyclical letter. Sulat niya hindi lang sa isang kongregasyon, kundi pwedeng gamitin sa iba't ibang lokal na kongregasyon sa kapanahon na noon. Yun pong ibig sabihin ng universal acceptance of the churches. At pag tinanggap ng mga Kristiyano noong kapanahonan, that becomes universally accepted by Christians all over the world during the time. Number 3, the doctrinal consistency. Noong panahon na yon, ang mga apostoles, mga tagasunod ni Kristo, kinikilala na si Kristo ay anak ng Diyos. Diyos siya na nanggaling sa langit, naging tao. At sabi ng Colosas 2:1, ang kabuuan ng pagka-Diyos anak kay Kristo sa kanyang pagkatao. Nang ibig sabihin, Diyos siya, naging tao, at Diyos pa rin siya kahit siya ay naging tao. Kung paano nangyari yon, misteryo. Kaya din sabi doon sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, our religion is mysterious. Great is the mystery of our religion. God was manifested in the flesh, preached all over the world, and of course, believed by people. So, misteryo kung paano nangyari. Wala namang imposible sa Diyos. Kung ginawa niya yung sanglibutang ito, may imposible ba na maging tao ang Diyos? And in fact, actually, the book of Genesis chapter 1:26 tell us that we also have the divine nature. God made us from His image. Sabi doon sa Genesis 2:26 or rather 1:26, sabi ng Panginoon,
let us make man in our image. Lalangin natin ang tao sa ating larawan. And kailan po na-formalize yung tinatawag nilang canonized books? 39 books in the Old Testament and of course 27 sa New Testament. And of course, ito po nagsimula during the time of Athanasius or Athanasius. He listed about 27 books in 365 Anno Domini and confirmed it during the Council of Carthage in 397 Anno Domini. So, nung panahon na yun, nagtitipon po yung mga namumuno sa Iglesia ng Panginoon sa Kristo. Nagmi-meeting po sila, may mga councils, may mga meetings. At nila ay tinitingnan nila kung anong libro ang pwedeng tanggapin na galing sa Diyos na nagtuturo ng tapat ayon sa mga doktrina ipinangaral ng Panginoon sa Kristo, pati na rin ipinangaral ni Apostol Pablo at iba pang mga apostoles. Number 5 subject matter before we are about to end our lesson, the transmission and preservation of the Bible. Pag sinabi nating transmission, paano po naisalin sa iba't ibang lugar? Paano po narating dito sa Pilipinas, narating sa Egypto, sa Amerika? Yun po ibig sabihin ng transmission and preservation of the Bible. Nung panahon na yun, ang ginagamit nila, yung papyrus, later on, ang unang ginamit actually, yung mga balat ng hayop. Siyempre, hindi po masisira agad yan. Yung iba naman nakasulat sa clay, yung pinatigas na mud, binilad sa araw. Yung iba naman nakasulat sa mga golden plate, etc. No? So mayroon pa silang pamamaraan ng preserve ng libro, and one of the most amazing thing is, doon po sa Dead Sea Scrolls, mayroong mga kuweba doon na preserve sa mga jar yung scrolls o mga librong sinulat ni Isaiah, natagpuan po nila doon. So God preserved the Bible because the Bible is the Word of God. So yun ang sasabi ko kanina. Scribal care. Yung mga eskriba po, Old Testament scribe, especially the so-called Masoretic tribes. Itong mga eskriba, may magdidikta po, isang tao, mga 100 hanggang 1,000 ang magsusulat ng pare-parehong salita. Limbawa, Old Testament, Genesis 1:1. Sasabihin ko, and the Bible, in the beginning God created the Word, the heavens and earth. Hindi lang po isang magsusulat nun. Minsan, 100, 1,000. So, ganun po nila na-preserve ang Bible. The use practice rules for copying. Manuscript evidences. Pag sinabi nating manuscript, sulat kamay. At sinabi ko kanina, what's discovered in 1947 doon sa Dead Sea Scroll, doon po sa malapit sa Dead Sea, ang mga libro na ito, scrolls dating about 1st to 3rd century, 100 to 300 years before Christ, confirming the accuracy of the transmission. In other words, bagamat hindi original, dahil sa nakopya, original na mga kopya, yun pa rin, pareho. Kung halimbawa, may resibo ka, pinapotocopy mo, kahit dumaan ng ilang taon, dahil may kopya ka ng resibo, may Xerox copy ka, totoo pa rin yun. Ganun po ang ginagawa nila. Walang Xerox copy, kopya-kopya. New Testament manuscript, over 5,000 early Greek copies exist with the earliest fragments dating about 130 Anno Domini. So yung mga New Testament, mga sulat kamay ng bagong tipan, 5,000 Greek copies. 5,000 na kopya sa salitang Griego ay meron po natagpuan. Mga taong 130 Anno Domini. So 130. Panahon na po na ito ng mga apostoles. Codex form. Christians popularized using books. So later on, dahil nagkalat-kalat itong mga libro na ito, pinag-isa nila, parang naka-book-bind na siya. Book-bound. Kapanahon na natin, book-binding, tawag natin dan. So meron sila yung tinatahi lang nila instead of scroll for easier handling. So natuto po sila ng book-binding. Pero nung panahon na yun, tinatahi sa kamay. Wala po silang mga machine noon. And last part of our lesson, brothers and sisters, if you have some question, medyo complicated po itong ating pag-aaral ngayon sa Biblia, you can ask questions, comments,
And I can send you even the copies of this lesson in your email address. Padala po niyo yung email address and I can send this to you. Now, let's go to the last part of the lesson. Translation and accessibility of the Bible. Paano po na isalin sa iba't ibang salita ang Biblia at kung paano itong napunta sa ating kapanahunan. Panahon pa ng mga apostoles, mayroon ng Biblia. Now, the early translations, brother and sister, sinasabi ko kanina yung Septuagint. Pag sinabi natin Septuagint version, it means 70 scholars, expert po sa Hebrew, expert sa Griego, isinalin nila yung Hebrew Bible into the Greek language. Ito po yung Old Testament. At itong Greek translation of the Septuagint, ito po yung naging batayan ni Jerome. Jerome is a translator from the Septuagint version or the Greek version. Isinalin po niya yung Biblia sa salitang Latin. Ano yung tatawag nating the Vulgate, Latin Vulgate, about 400 Anno Domini or 400 years after Christ. Dito po si Jerome. And then of course, from Latin, wala naman ang kaintindi ng Latin noon. Medyo naging luma na yung Latin. Pa yung salitang language na Griego, naging luma na rin. Of course, mayroon pa nakakaintindi. So, about 1380, 1,380 years or 1380. Sino po yung unang nag-translate sa salitang English? So, ito po si John Wycliffe. He was an Englishman. He first translated the Bible from the Latin Vulgate. So, alam niya magsalita ng Latin. Alam niya pa yung English. Ito translated the Bible from Latin into the Old English version. Pero ano po nangyari kay John Wycliffe? Nang ginawa niya po ito, the Roman Catholic Church persecuted him until the time that they burned him at stake. Tinali po siya sa isang punong kahoy at sinunog ang kasalanan niya. Isinalin niya ang Biblia mula sa Latin sa salitang English. Yun po naging kasalanan ni John Wycliffe. Ang sumunod po na translator, brothers and sisters, ay si William Tyndale. Kailan nangyari? 200 years after John Wycliffe, nakita po ni William Tyndale at he also translated the Bible. Hindi lang yung Bible, pati yung New Testament tinranslate din ni William Tyndale, especially yung New Testament, bagong tipan. Ito, mas magaling. Kasi from the Greek language, isinalin po niya sa English language ang New Testament o bagong tipan. At ano pa nangyari kay William Tyndale? Pinatay din po siya. The Roman Catholic Church, which was very powerful during the time, persecuted him and also killed him. So yun po ang nagiging gantimpala ng mga nagsasalin from Greek, Latin into the English Bible. And finally, before William Tyndale died, alam niyo po ang prayer ni William Tyndale during the time, kasi very powerful ang Roman Catholic Church during the time. The prayer of William Tyndale was this: Lord God, please open the eyes of the King of England. And of course, 1611, ito na po yung batayan ng New King James, Old King James Version natin. 1611, King James of England, resulta po ng paghiwalay ng England from Rome. Nagkaroon po ng hindi pa paghiwalay, formal separation of Rome and England. So nagkaroon po ng tinatawag nating Anglican Church, and later on it was called Episcopal. King James commanded all scholars na marunong ng English, Griego at Hebrew, and finally translated the Bible into the King James, the authorized version, 1611. At ito po yung naging influential na libro using the English language world. At sabi pa ng iba, kasama po si William Shakespeare sa mga nag-translate ng King James Version. Of course, yun ang sabi nila, pero we do not really know. But may nagsabi, William Shakespeare, kasi hindi naman sinabi kung sino yung nag-translate ng King James Version. Pero according to some sources, kasama po si William Shakespeare na nag-translate daw ng Bible into the English language. All the English po yan. And today, mga kaibigan at mga kapatid, napakarami na pong translation. Napakarami na pong modern translation. Hundreds
of modern translation. We have the New International Version, English Standard Version, New Language Translation based on original language manuscript. Naging matalino na po yung mga tao. Alam na nila yung Grego, alam na nila yung Hebrew. At siyempre, meron na tayong computer. Marami pang pamamaraan ngayon. And of course, may sariling translation. The Jehovah's Witnesses have their New World Translation. Another group has their Lambda Translation. And so, sa modern translation po, napakarami na po mga kaibigan at mga kapatid. Hundreds of modern translations or versions. At alam ko, maalam na ninyo yan. But the most accepted in the original, of course, is the King James Version 1611. At mayroon na pong bagong translation ito, yung New King James Version. Nasa sa inyo na po yan. Pwede nyo pag i-compare kung alin ang tama dyan. But most of this, using the Greek in the New Testament and of course the Hebrew, halos magkapareho pa. It's really difficult to translate from one language to another kasi may iba-iba pong style ng pagsusulat. Tinatawag nating idiomatic expression. At hindi po pwedeng i-translate ng literal. Although pag na-translate ng literal, magkakaiba po yung mga kahulugan nito. So we will now go to our conclusions, brothers and sisters. Based on the points that we have discussed in this lesson, we conclude therefore with the statement of the Apostle Peter from the book of 2 Peter 1:21. Ano sabi ni Apostle Pedro sa 2 Pedro 1:21? For no prophecy ever came through human will, but that rather human beings were moved by the Holy Spirit speaking under the influence of God. So, by Apostle Pedro, wala pong hula o propesiya na nangyari sa pamamagitan ng kagustuhan ng tao, kundi siyempre kagustuhan ng Diyos. At ang mga tao na ito ay pinagalaw po ng Espiritu Santo ng Diyos para sila ay magsalita, para sila ay magsulat. 2 Peter 1:21. Tandaan po yung versikulo na yan. Clearly, the Bible, brothers and sisters, is composed of 66 books, although meron nagsabi mas sobra pa raw. 39 in the Old Testament and 27 in the New Testament as God's message to man using inspired men. Hebrews chapter 1 verse 1 and verse 2 sabi doon, God in the olden time spoke through the prophets and through the fathers, but in these last days God has spoken through His Son, in other words, Jesus Christ. The Bible, therefore, brothers and sisters, as a whole contains the message of God to man as stated in John 3:16. Ano po mensahe doon? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him should not perish, but he should have eternal life. So, brothers and sisters, as we're about to conclude, kung ikaw po ay hindi pa miyembro ng Iglesia ng ating Panginoon Kristo, to avail of God's salvation and the promise of eternal life according to Revelation chapter 2 verse 10. Sabi ni Kristo, be faithful unto death and I will give you the crown of life. Ikaw po ay inimbitahan namin, kapatid, kaibigan, maniwala ka kay Kristo, believe in Christ, and of course, be baptized to be saved. Mark 16:16. Ano pa sabi ni Pedro? Mangagsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at sa pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Acts chapter 2 verse 10. At kailan nyo gagawin yan? Ngayon na, sabi ni Apostol Pablo, now is the acceptable time. Today is the day of your salvation. Kung ikaw ay hindi pa Kristiyano, tutulungan namin kayo mga kaibigan at mga kapatid, sapagkat si Kristo hanggang ngayon ang nag-iimbita sa inyo. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for my yoke is easy and my burden is light, and you shall find rest unto your souls. Matthew chapter 11, 20-30. Manalangin po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Please go with me. Our Father in heaven, marami pong salamat sa mensaheng ito. Thank you, Lord, for the salvation that we have through Thy Son, Jesus Christ. Thank you rin po sa aming mga main sponsor, World Radio International, through White Sparrow Road Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Our partners in evangelism sa radio and social media, Brother Rico Canlas and his wife, Sister Sally of San Fernando City,
Congregation in Pampanga. Kapatid na June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila Congregation. Kapatid na June and Sister Rose Ontalasca of Ontario, Canada. Kapatid na Nards Tuanyo and his family dyan po sa Dao Capiz, Bibing, Grace, Arvin, and of course Romel. Kapatid na Greg and Sister Luz Manuel sa Lingayen, Pangasinan. Kasama po dyan si Jonathan and Sister Annalyn Ramos, Sister Hilda Manuel, Jenny Flores Manuel, and Sister Juanita Manuel. Sa mga kapatiran dyan sa Anda, kapatid na Christopher Olisco, Christopher Docusin, and of course, Brother Alan Katso. Sa Cabanatuan City po, nandyan si kapatid na June and Sister Tess Abaya. Sama si Brother Jerry Montera and his wife. Sa Palayan City, dyan din po sa Aningay, La Union, kapatid na Jay Bangkirin, of course, Brother Fidel Tasio. Kapatid ko, Sister Evelyn and Neil dyan po sa Cebu City. Mga kapatiran sa ibang lugar, sa California, Brother Ed and Sister Beulah Lauder. And the rest of the brothers and sisters all over the Philippines and all over the world. Marami pong salamat. Katapos po lang ng aming mission sa Bontoc, which started April 16 up to April 20. We would like to pray for all our brothers and sisters na tumulong sa gawain doon. Kapatid Richard and company. And of course, Brother June Pagi and company. Chiming Nang from Cebu. And all the rest of the contacts in Bontoc Mountain Province. We are praying for them. May the Lord help you. And may the Lord continue to bless us as we pray and ask for forgiveness from our sins. In Jesus' name, we ask all these things. Amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.